Mga kababayan, pina-lockdown daw po ang palasyo ng Kamangyang. Bakit? Ano ang meron? Ano ang natabo? Nga naman, unsa man, oy, naunsa man. Hello, hello, may audio naman ano. Okay, pina-lockdown daw ang Kamangyang. Bakit? Napaparanoid na baga ang magdiyosawa. I think kahapon po ni-lockdown ang palasyo ng mga ahas, no? Bakit? Anong meron kahapon? Okay. Posted by Dr. Lorraine Badoy. But yung lockdown po ay hindi yun yung point mismo. Ang point ay bakit nilik ng PSG na pinalockdown ang palasyo. Okay, sinend daw ito kay Dr. Lorraine Badoy. Basahin ko lang yung post ni Doc Lorraine. Someone from the PSG sent me this. Puwera pa sa napapraning na si BBM, why would this be sent to me by a member of PSG, mga gwardya sa palasyo? There are fewer things more hateful to a soldier than having to follow a leader so unworthy of his respect and admiration. More so to defend a drug addict / baka ma-strike ako ng YouTube / plunderer / traitor who has allied with the CPP. Traidor daw si Ngiwi na ikipag-alyado na sa mga makakaliwa, mga terorista ang mga yan. Nga pala sa susunod nating vlog, i-discuss ko po yung terorismo pala itong considered terrorism. Baka ma-strike na naman ako ng YouTube. Ibahin ko na ng pronunciation mga kababayan. Considered terrorismo itong corruption sa Pilipinas pala. So ano ang dapat gawin ng mga Pilipino para matapos ito? Si Singiwi din daw ay traidor nga. Ayan, traidor, magna, galing kay Doc Lorraine, magnanakaw, kurakot, at nyodik pa sa pulburon. Bakit nga naman po protektahan ng Armed Forces of the Philippines? You have to remember mga ate at kuya, ang mga PSG ay mga sundalo ng Pilipinas. Okay, kasundaluhan natin, Armed Forces of the Philippines ang PSG. So ito ang sabi, Malacanang area lockdown. PSG informed that there will be a lockdown of the Malacanang area starting tomorrow. Binigay sa kanya to bago itong petsa. 27 at 28 so kahapon, linggo. As there are reports of rallies who will troop to Malacanang. Kasi weekend. Lunes ba ngayon? Lunes. Okay, Lunes, 29 na ngayon. So kahapon, nag-aalala ang magdiyosawa na porket weekend, baka sumugod ang taong bayan sa palasyo ng mga ahas. To ensure the security of all, please bring your government-issued ID so as to be able to pass through the JP Laurel Gate, checkpoint beside Maxis, starting this afternoon. The Mendiola Gate, Arlegui Gate, and Solano Gate are totally closed. Isinara ni-lockdown ang palasyo ng mga nabokot ang magdiyosawa, nasyokot. For your safety, please refrain from wearing black shirts or polos. Blouses, as the rallies will be predominantly wearing black shirts. Thank you, sabi ng PSG. Ay. Mga kababayan, yung mga nagrally na nakaitim at nagmaskara pa nga, ay mga nag-participate sa rally na di umano ay finance ni Lisa Butod na binulgar ni Congressman or former Governor Chavit Singson. Paanong napaparanoid ang magdiyosawa sa kanilang mga participants ng event na sila mismo di umano ang nagpondo? Ano ito? Ayan. He better start singing My Way by Frank Sinatra. My way and now the end is near.
Is he worth securing? Paranoia to the max. Ang mga napaparanoid lang or ang mga tawag doon, napapraning ay baka lulong sa pulburon. Tama ba mga kababayan? Paranoia at its highest due to intense fear of pulling out in the palace. Kasi baka mamaya, kasi may trauma ang mga pamilyang yan, di ba? Nung napaalis sila sa Pilipinas, sinugod sila sa palasyo dahil nga sa di umano'y pagiging magna ng kanyang mga magulang. Okay, and now, mas malala pa sa kanyang tatay. So, ano mangyayari? Sa tingin ko naman mga kababayan, yung tatay nila noon ay hindi naman siguro nagpupulburon. Tama? So, pero nag-cause ng trauma yung paglusob ng taong bayan sa palasyo ng mga ahas. Sabi nga po ng kakilala ko or ng kakilala natin, actually mga kababayan, mahihirapan tayong bawiin ang mga ninakaw sa atin kasi cash basis. Hindi natin alam kung saan dinala, walang paper trail, walang evidence. Malay natin, may mapoproduce ba na footage, may mapoproduce ba na pictures ng actual delivery. Kita nyo, hindi dinediretso sa palasyo ng mga ahas, kundi allegedly doon sa Aguado Mansion na nasa tapat lang ng palasyo. Pag-aari pala yan ng nanay ni Tamba. Takot na raw si Ngiwi sa kanyang sariling anino, bumaba ka na at matatapos ang iyong problema. Alam niyo ang hirap din mayaman ka, marami kang pera, okay, humihiga ka sa salapi, pero wala ka namang peace of mind. Tama ba? Tama ba yung mga hindi tahimik ang iyong isip, hindi palagay, tapos nagdodrogay ka pa, alam mo sa sarili mong inutil ka, alam mo sa sarili mong manloloko ka, traitor ka, animal ka, hayop ka, yawa ang pang-angkan nyo, ay talaga nga namang hindi kayo magkakaroon ng peace of mind. Alam nyo, matapang lang naman yung babaeng ahas dahil hawak nga nila sa liig ang army, pero akala nila lahat ng tao mabibili nila or mababayaran nila. Hindi po lahat ng tao nabibili ang prinsipyo, lalong-lalo na kapag Duterte supporters. Okay, baka majority of the double agents ng Team Alpotera nabibili kasi nga alam niyo naman, mga bagag nawong kwarta, di ba? Pero yung ibang mga seryoso at nagmamahal ng totoo sa bayan at hindi lang sa mga Duterte ay hindi kayang bili ng prinsipyo despite na mahirap ang buhay sa Pilipinas. Tama? So, aanin mo ang pera kung ikay napaparaning naman. And mga ate at kuya, yung kaparaningan ng pamilyang ito ay nag-uugat din sa infiltration din noon pa man kasi nagtagal nga sila sa palasyo, di ba? 21 years ang pamilya nila noon nung panahon ng kanilang tatay. So, may mga nag-apply dyan, nagtrabaho dyan. Kwento na rin sa pelikulang pinroduce nung Mangga, di ba? Na nagtrabaho sa kanila ng dekada na pero inilagay pala ng mga makakaliwa para sila isyoktayin. Kinuha lang yung kanilang tiwala. Ultimo nurses na nag-aalaga sa kanilang tatay na may lupus, may sakit sa bato or kidney or whatever, sakit ng tatay nila noon na nakaratay na, ay hindi palagay, may scene nga noon may eksena noon na si Christine Reyes na gumaganap na Mangga ay nagwawala sa sobrang takot, pati yung nurses kinompronta kasi baka mamaya yung itinuturok na gamot na sa tatay nila ay lason or something. So matindi yung trauma nung pamilya nila nung kapanahunan ng kanilang tatay. Ngiwi, huwag ka nang magtagal dyan. Dahil sa oras na nagtangal ka sa pwestong yan, malay mo yung mga taong nandyan, lalo't mga bago lang, baka tinanim ng makakaliwang grupo at gurgurin kayo. O kaya naman yung mga matatagal na sa palasyong empleyado na mahal at na-appreciate ang pamumuno ng Pangulong Duterte, kahit dekada na silang nandyan at inabutan pa nila yung panahon ni Ngoy-Ngoy, ni Erap, ni Gloria, baka tumalikod sa inyo. Katulad nito, may nag-send pala ng screenshot kay Dr. Lorraine Badoy na napapraning na yung mag-asawa over the weekends dahil nga baka lumusob ang taong bayan. Dahil nga walang pasok sa trabaho, baka nga naman mag-rally at mag-picket dun sa labas. Ay, weekend pala, let's go, sugod na. Ay, nako. So, ang hirap ng sitwasyon nila, no? Pero deserve ba nila, mga kababayan, na sugurin? Kung mahihirapan tayong bawiin ang mga ninakaw sa atin, ano ang dapat gawin? Paano natin ito mababawi? Magpapakasasa na lang sila sa ninakaw? Itong mga kongresista, itong mga politiko, hindi lang ang pamilya ng mga magnanakaw? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.